Sinabi ni PBBM ang kagutuman daw sa ating bansa ay determinado niyang tutugunan. Maalala natin sa pag-upo niya sa pagkapangulo, 2 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na wala na raw magugutom na Pilipino sa Mr. President. Grabing naman. Yan dami pa rin nagugutom ho eh. Punta lang kayo sa Happyland sa Tondo, marami pa rin Pilipino na nagugutom at kumakain lang ng pagpag. Sa tingin ko, sa taas ng presyo ng mga pagkain, wala na yatang plano ang ating gobyerno ni PBBM na ito'y bumaba pa. At sinabi rin ng kanyang pinsan na Speaker Martin Romales ay plano daw nilang amyendahan ng Rice Tarification Law of 2019 para daw mapababa ang presyo ng bigas ng 10 hanggang 15 pesos kada kilo. Mr. Speaker, yun din po ang pinangako ni PBBM nung kanyang panganganditato noong eleksyon 2022. Sa kanyang pangangampanya, sinabi niya na ang presyo daw ng bigas ay magiging 20 pesos. Grabe ngayon ang presyo ng bigas 50 pesos na pinakamababa, pangit pa yun. So dapat talagang maratify na itong Rice Tarification Law para mapababa ang presyo ng bigas at tulungan natin yung mga magsasaka ng palay sa mga kanayunan ng may problema, lalo na sa masyadong mura kinukuha sa kanila ng mga trader para dalhin sa Metro Manila ang presyo ng palay na ginagawang bigas para mayapag sa lamesa ni Juan Pasang Cruz. Ito namang sinasabi ni PBBM, lalo na yung pagtulong daw sa kagutuman ng Pilipinas at ayaw na niyang makita na ang Pilipino ay kumakalamang sikmura ay mananatiling pangarap na lamang ni Juan Pasang Cruz sa dami ng problema ng kanyang administrasyon ay talagang mahihirapan yata siya na sinasabi niyang determinado siyang tugunan ng kagutuman ni Juan Pasang Cruz. Sana naman, Mr. President, gumawa kayo ng mga proyekto, lalo na sa mga ordinaryong tao, lalo na yung mga may hirap na hindi na alam kung saan kukunin ng pangkain na 3 beses ang araw para ilapag sa kanilang lamesa. Madali hong magsalita pero kulang ho yata tayo sa gawa sa tindi ng ating political landscape na nangyayari sa ating bansa, sa issue ng Chacha, sa issue ng West Philippine Sea at ang yung personal na issue na sinasabi ng mga netizen at mga political allies ay dapat din marisolba na. Yun ang kulang sa atin lalo na sa gobyerno ninyo talagang napakahirap daw mawala ang matagal ng problema sa departamento ng ating mga gobyerno, ang tinasawag na korupsyon. Ito ang problema, kaya lalong naghihirap ang ating bayan ng walang humpay na malawakang korupsyon sa anumang ahensya ng gobyerno. Ang dapat daw ninyong bususin. Yun talaga ang sanhi ng talagang pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na kung walang pondo yung mga sinasabing departamento dahil nga ang mga corrupt na opisyal ay talagang nagpapasasa sa salapi ng bayan at walang ginagawang aksyon ng ating pamahalaan. Pero bigyan din natin ng benefit of the doubt si PBBM. Baka sinasabi niya, tutugunan daw niya ang kagutuman dito sa ating bayan at wala na raw siya makikita na Pilipino na kumakalaman sikmura. Sana nga po, Mr. President, meron pa kayong 4 na taon talaga na para ipakita sa sambayan ng Pilipino na bumoto sa inyo na tama ang naging desisyon ng taong bayan na kayo ay luklok ng Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmamatya dito sa ating bayan sa patuloy na dinadanas nating matitinding pagsubok lalo na sa administrasyon niya PBBM.